Alam niyo ba kung paano natin mapapaganda ang lupa gamit po yung kahoy, abo at uling? Hello mga ka-agri! Ang episode po natin ngayon ay tungkol sa soil amendments, isang organic materials na makakatulong para ma-improve natin yung soil quality. Coming up! Pag sinabi po nating soil amendment, yan po yung pagdadagdag natin ng kahit anong klase ng substance na makakapagpabago sa chemical at physical structure po ng ating lupa. Mag-subscribe lang po kayo sa aming channel kung gusto niyo pong matuto ng mga simplified farming tips. Marami pong klase ng soil amendment, pero sa video na to magpo-focus lang po tayo dito sa tatlong materials na to kasi ito po ay madaling makita sa ating bakuran, kaya anytime pwede po natin siyang maidagdag para ma-improve po yung ating lupa. Unahin po natin yung paggamit ng kahoy. Kung yung taniman nyo po sa garden ay raised bed, mga 1 to 3 feet yung taas, mas maganda po gumamit tayo ng mga kahoy na ilalatag po natin doon sa pinaka-base ng inyong raised bed. Kasi kung lupa po yung gagamitin natin, tapos bumibili kayo ng lupa para ilagay doon sa raised bed ninyo, masyado po siyang magastos. Ang isang solusyon po dyan para makatipid tayo, yung mga kahoy na pinutol or natumba ng bagyo, yung mga patapunan na kahoy, pwede natin yan siya ilagay sa pinaka-base ng inyong raised bed. So makakatulong po ito unang-una para mapuno yung inyong raised bed at hindi na mangailangan ng marami lupa. Pangalawa, ito pong kahoy na to, nagsisilbi siyang parang sponge. Nag-absorb po siya ng tubig. Kaya yung ating mga tanim, makakasipsip po siya ng tubig. Habang tumatagal, mabubulok din po itong kahoy na to. Ang tawag po dito ay hugel culture or mount culture. Parang gagawa po kayo dito ng maliit na burol kung saan yung sa ilalim ay mga organic materials na nabubulok. So sa paggawa po ng ganitong klaseng technology, uunahin natin yung mga kahoy dun sa pinakailalim. Tapos susundan natin siya ng mga damo. Yan. So makakatulong to para mapuno yung ating raised bed. Then lalagyan natin siya ng lupa. At least mga 6 to 12 inches yung kapal ng lupa. So mas konti na yung kakailanganin natin kasi napuno na ng mga biomass yung pinakailalim ng ating raised bed. So 6 inches hanggang 12 inches yung taas ng lupa para meron pang room for expansion ng ugat. Tapos habang tumatagal, nag-iimbak ng tubig itong lower part na to, yung mga kahoy na yan. Tapos habang tumatagal, nabubulok, nakukonvert itong mga materials na to into nutrients na nagbibigay pataba sa ating mga halaman. Pangalawa, yung abo. So itong abo, nakakatulong po ito para i-improve yung pH level ng ating lupa. Kung acidic yung inyong lupa, pwede kayo magbudbud ng abo para tumaas yung kanyang pH level. Tapos kung mataas yung pH level niya, mas less po yung problema natin sa mga fungus. Kasi yung mga fungus na yan, naninirahan po yan sa mga acidic environment. Tapos itong abo ay nagtataglay din ng nutrient na potassium. Yung potassium nakakatulong po yan para paramihin yung mga bunga at bulaklak na ating mga tanim. Then magagamit din po natin itong abo para ma-prevent yung pag-atake ng mga snails doon sa ating tanim. So ibudbud lang natin paikot ng tanim. Hindi na po yan siya lalapitan ng mga snails. Kasi pag pumunta dyan yung snails, didikit yung abo, matutuyo at ma-irritate sila. So kaya hindi sila lumalapit. So yan po yung isang prevention natin pagdating sa mga pag-atake ng mga snails sa ating mga tanim. Madali lang po makakuha nito kung kayo po ay gumagamit ng uling or kahoy para sa pagluluto. Yung mga abo na yun, pwede natin ipunin. Yan po yung gagamitin natin na soil amendment para ma-improve yung ating mga lupa. Then pangatlo, itong uling. Ito po ay yung isa sa pinakamagandang soil amendment na pwede natin gamitin para gumanda talaga yung ating mga lupa. Ito pong mga uling na to, kung titignan natin siya sa microscope, meron po siyang maliliit na butas, mga pores. Kung i-imagine po natin yung bahay ng honeybee, di ba meron po yan siyang mga butas-butas? Ganon din po itong mga uling na ito. Yung mga butas na yan, dyan po napupunta yung mga tubig, yung mga nutrients, pati po yung mga beneficial bacteria and microorganism, dyan din po sila tumitira.
Ano-ano po ba yung advantage ng paggamit natin ng uling o ng biochar? Itong biochar ay pure carbon, wala po siyang ibang element, puro pong carbon ito. Tapos mas matagal po siyang mabulok compared sa kahoy, yung pinakita natin kanina. Kasi yung kahoy, mga ilang buwan lang or ilang taon, mabubulok na. Pero itong uling, tumatagal siya ng mas maraming taon. So hindi siya basta-basta nabubulok. Then ito pong uling ay nag-absorb ng mga harmful gases sa environment. So hindi lang siya nakakatulong para sa lupa, pati po sa environment, sa greenhouse effect. Then nakakatulong din po ito para ma-improve yung soil moisture ng ating lupa. So isang patunay po na nag-absorb siya ng moisture or nag-i-store siya ng tubig pagka nabasa itong mga uling. Tapos kahit ibilad natin siya ng ilang araw, ang hirap niyang sindihan, no? Yan po yung patunay na pumapasok yung tubig dun sa mga butas ng uling. Tulad po sa pamamaraan ng pagtatanim ng mga kapatid nating katutubo sa bundok, yung tinatawag nating kaingin. So ginagawa po nila, nililinis nila yung bundok, tapos sinusunog yung mga kahoy, tapos sa kanila tinataniman. Ang resulta, napakaganda nung kanilang mga tanim, marami silang naaani. Dahil po yun sa carbon. So pagka nasunog itong mga kahoy na to, yan, nagiging carbon, yan po yung tumutulong para pagandahin yung ating lupa. Yung carbon na element, yan po yung isang kailangan ng halaman para lumaki sila ng malusog. Ito pong biochar, itong uling, nakakatulong din ito para i-improve yung soil pH. Maliban po sa uling, pwede rin tayong gumamit ng sinunog na ipa ng palay. Parehas lang po yan sila. Pwede rin gumamit ng kawayan, ng baon ng nyog. Yung magkakaiba lang sila ng structure, pero halos the same din po yung kanilang purpose. Meron lang po sa kanila na mas maganda talagang gamitin. Tulad ng kahoy tsaka ng baon ng nyog. So para mas maging effective po yung paggamit natin ng biochar, ang ginagawa po namin dito, ina-activate po namin. Tulad ng nabanggit ko kanina, may mga butas po itong mga uling na to. So gagawin natin, kakargahan natin yung mga butas na yan para once na ginamit natin sa ating lupa, dinagdag nyo na dun sa inyong mga garden bed, mas effective siya sa ating mga halaman kasi meron na siyang tubig, nutrients at microorganisms. So gagawin lang po natin, ibababad natin ito sa tubig. So, mas maganda kung maliliit yung ating mga uling para mas madali siyang i-incorporate dun sa ating mga lupa. Then, kung meron po kayong mga concoctions or mga liquid na nutrients tulad nito, fermented plant juice, pwede natin siyang lagyan. Yan, para pumasok yung mga nutrients dun sa butas ng ating uling. Then, kung meron din kayong mga microorganisms, ito meron akong nahingi nakaraan. Buhay po yung mga microorganisms, kaya meron siyang pressure. So lalagyan lang natin siya. Tapos ibababad po natin ito ng mga at least 3 days para ma-activate. So kung meron pa kayong molasses, pwede na rin natin siya idagdag para may pagkain yung mga microorganisms. Pero kung wala, okay lang po yung mga concoctions. Kung meron pa kayong fermented fruit juice or fish amino acid or lactic acid bacteria serum, pwede natin siyang ilagay dito. So pwede rin natin ipaghalo-halo yung mga concoction na yun. So mas marami, mas maganda. Then tatakpan lang po natin siya para hindi siya pamahayan ng lamok. Tapos ilagay natin siya sa madilim at malamig na lugar. Then after 3 days, pwede na natin siya incorporate doon sa ating raised bed or during land preparation, magagamit na natin ito para mag-provide ng tubig, nutrients at microorganisms doon sa ating lupa. Tandaan lang po natin, para gumanda yung ating lupa, kailangan meron tayong dinadagdag na mga organic materials. Tapos, samahan natin ng mga microorganisms na magbubulok ng mga materials. Sila rin yung magko-convert ng mga materials na yun into nutrients. Saka,
magagamit ng ating mga halaman. Sana po nakatulong yung information na to. Sana tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!